Hello, what's up mga kakosa? Good afternoon. Yes, afternoon because nagigising ko lang and hapon talaga ako magising kapag day off or rest day ko. Depende. Kasi pag panggabi ako, edi syempre, di hapon yung gising ko. Syempre, bawi ng lakas ng tulog, diba? So, ayan. See the time? Yeah? Mag-aalas 2 na. Yeah. So, ngayon, ay, hindi na muna ako lalabas. Hindi na muna ako gagala. Sa bahay lang ako. Yes, dito ko spend yung day off ko, rest day ko, sa bahay lang. Kasi nagtitipid ako. Yeah, I have to save. Ang daming gastos. Di na nabusan ng gastos. Hindi kasi, ang daming gastos. Hindi kasi, mga box, mga kosa. Yeah, may mga, marami akong kailangan din gastusin para sa sarili ko. And it's because alam mo yung, may anxiety kasi ako. Yeah, anxiety, depression. So, kailangan kong gumastos din para sa sarili ko. May i-treat ko yung sarili ko, ganyan. Yung tawag dito, yung makapag-unwind ng konti o makabili ng mga bagay na gusto ko para ma-enjoy ko yung sarili ko. Para ma-divert ko yung yung pansin ko, yung pag-iisip ko sa mga ibang bagay para hindi ako masyado atakin ng anxiety ko. And syempre, most of all, number 1, nagdadasal ako. Oo, naman, syempre. Kahit naman ganito ako, mga bakla makakosa, nagdadasal ako, mahal ko si Lord. Yes. Hindi lang halata, pero syempre, kailangan kasi, kung busy ang mga tao sa buhay natin, mga malalapit na kaibigan natin, syempre, meron tayong kanya-kanyang buhay eh. Meron tayong, sariling pinagkakabisiyan o baka may mga problema din yung mga kaibigan ko o mga kung sino man na malapit sa buhay ko. Not all the time, kailangan lagi tayong nakadepende sa ibang tao. We should must learn how to be alone. Not totally alone, na physically alone, yes. But spiritually, we have God. We need to talk to Him, spend time with God. Ayun. Diba? Yung sabihin natin lahat sa Kanya, kung ano yung nararanasan natin, yung paghihirap natin, yung lahat ng pain, struggles, battles, lahat-lahat sa atin. O yun, ganun. Kasi, wala eh. Ganun talaga ang buhay. Hindi tayo nauubusan ng mga mga hardships. Ganun talaga. Hindi natin kontrolado ang buhay natin lahat. But it's just a test. Pagsubok kung gano'n natin kamahal si Lord, kung gano'n katatag yung faith natin, yung paniniwala natin sa Kanya, yung relationship natin sa Kanya. So, yeah, hindi ako perfect. Hindi ako napaka-malinis na tao. May dungis din ako. Pero, hindi ibig sabihin nun, sobrang sama kong tao, sobrang kong tao. May mga times na sinasadya man o hindi, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin gusto, hindi natin kasalanan because tao lang tayo na napoprovoke. Na may mga tao kasi na yung sila yung nauuna na gumawa ng bagay na hindi maganda sa'yo, na ikakasakit ang damdamin mo, tapos kapag nag-react ka, ikaw pa yung masama, ganun, di ba?
Tapos, ikaw yung sisisihin nila sa kamalian nila, ganun. Yung mga panggagaslight, ganyan, mga mamanipulate. Yung ikaw yung masama. Tapos, sila yung nagsimula. Sila yung dahilan kung bakit kung bakit nakaramdam ka na hindi maganda. Pag nag-react ka, ikaw pa yung masama. Pag naging totoo ka, nagsabi ka ng nararamdaman mo, ikaw pa yung masama. So, ang hirap. Ang hirap lumugar sa mundong to. Ang daming narcissist. Ganyan na mga narcissist. O, tapos may mga taong kailangan ka. Pero kapag nakuha nila yung mga yung gusto nila, yung kailangan nila sa'yo, wala, hindi na sila, nawawala sila, and then pagka babalik ulit sa'yo. Ganun. Ang toxic puta. Sorry. Ayun. Ganyan ang buhay, ganyan ang mga tao sa panahon na to ngayon. Real talk. Totoo yun. Ipapalala ng palala ang pagkatao, ang pag-uutak, ang mentalidad at pag-uugali ng mga tao ngayon. Minsan nga, you know what guys, mas gusto ko pang kausapin yung mga alaga kong ibon at saka mga pusa. Kasi sila, kahit hayop lang sila, natutuwa ako sa kanila. Kasi ang cute nila. Tapos, hindi nila ako ginagawa ng masama. Mas okay pa yung ganun. Diba? So, today, wala lang. Dito lang ako sa bahay. Ganun. Ay, ganyan talaga buhay. And ako kasi, ayoko talaga ng mga taong, ewan ko ba, ang pangit ka banding. Ang pangit ka usap. Nakaka-stress talo, nakakasira ng araw, nakakasira ng mood. Ganun. Pero wala akong magagawa. Mahal ko sila, nandyan sila eh. Habang buhay yung matagal ko pa silang makakasama. Yes. Kay family man yan o wala eh. Mahal natin sila. Ganun. Si Lord na lang bahala sa kanila. Basta ako, wala. Mabait pa din. Kahit nasasaktan, kahit ginakayan-kayanan, pero, yeah, kailangan. Ganun. Ang reward naman sa ating mga mabubuting tao at mabubuting puso. So, sa mga taong narcissistic, mga taong narcissist, si Lord ang bahala sa kanila. Basta tayo remain, lang tayo, calm, humbled, and magmahal pa rin tayo. Mahalin natin sila. Love your enemy, ika nga. Pero at the same time, ipagdasal din natin sila. Yes. Na bago yung puso nila, yung soul nila, kung paano sila makitungo sa atin, na maging mabait na sila sa atin, ganun. Basta yun. Ang hirap lang. But, we have to cope up sa sarili nating pamamaraan on our own. And also with God. Yes. So, ayan. Kailangan sanayin natin yung sarili natin na me and myself and with God. Kayo din. Dapat ganun. Hindi natin dapat asahan ng mga ibang tao sa buhay natin. Kung busy sila, kung may sarili silang pinagdadaanan din. Ganun lang yun. Ganon. Diba? Okay. So, what's up? Yes, I'm going to eat my brunch. Yeah, brunch. Breakfast, lunch, and merienda. Breakfast, lunch lang. Bacon and rice, and then try kung masarap bang yan sa ulam ko, pang sausawan, kung ano to. Paano basahin to? Kipi, Kipay, Kipay na tuloy.
Basta yun. And ako kasi kapag ka nanonood, ay pag kumakain ako, gusto ko may pinapanood din ako. Yeah, yung Japanese mayonnaise. Yan. Tapos, yan. Ganito lang ang buhay ko. Ganito kasi lang talaga yung buhay ko. Yes. Yan. Diba? So, kahit hindi ako lumabas ng bahay, basta meron akong pinagkakalibangan, okay na ako. Survive the loneliness, the boredomness. Yeah. Ganon. Ayan, so ito, napanood ko. Yan. Zombie, mga Korean zombie, China din, eklubu. Ayun. Dito talaga ako Diyan talaga ako mag-isa sa bahay. 다들 많이 놀라셨겠지만 Kain tayo. 우리 상수 루시엘 주민들이라면 차분하게 이 위기를 극복할 수 있을 거라 믿습니다. 자자, 다들 한꺼번에 말씀하시면 잘 안 들립니다. 차례로 말씀하실 기회를 제가 드릴게요. 어제 이 감염자 나왔다고들 이래? 아이 그런 접촉자 중심으로 막아야지. 난 그 사람 본 적도 없어. 어제 302호 할머니 601호 아주머니랑 부딪혀서 넘어지셨는데 얘기 못 들으셨어요? 진짜? 가족 간 대화가 부족하신가 보다. 근데 그게 없는 병이면은 이렇게 모여있으면 안 되는 거 아니에요? 방송 보셨죠? 공기준 전파는 안 되니까 걱정 마세요. 그럼 어떻게 근데요, 만약에 이 중에 감염자 있다가 갑자기 물겠다고 덤비면 And guys, ayan. Ito po yung parcel ko. Ayan. Ano ko to ito yan. Yes. May pampatangkad. Nakakadalawang na ako. Kasi, paubos na to. Ilang days na lang, ubos na yan. Effective naman daw dahil nag-improve na yung height ko, sabi ni Daddy. So, wait lang. Yeah, so habang lamig ko muna yung popcorn ng luto ko, pang food trip, pang marathon, Netflix. Yes. This also, oh yeah. Dami na. Ginawa ko dyan. Margarine. Yes. Bonggang-bonggang margarine. Matigas pa kasi yung butter sa fridge, kaya margarine na lang. Sinagad ko na. Mahilig ako sa sagad. Yes. Para masarap. So, buksan ko muna to. Din. Oh. Oh. May kasama pang ito yung freebie nila. Yes. Binili ko to sa sa page nila. May FB page nila. Yan. Sa Facebook page ko nakita to. And thank God, may effect naman. Tumatangkad ako, sabi ni Daddy. So, ayun. Yeah. Ayan. May skincare pa, diba? Yeah.
So, kasi ang pag-take nito ay 200 to 250 ml of water. And then, yun. Nahawakan ko yung takip. Napaso ako ang init. Boba. Ang takip ng kaldero. Yes. Ito siya. Ito yan. Strawberry flavor. Come on. You see? You see? Sarap niya. Sobra. Parang siyang Sprite o Mountain Dew na strawberry flavor. Yung. Yan. Ganyan. Hanggang sa ma-dissolve siya sa water. Yan, ganyan. Sarap, nakaka-addict din naman yung lasa. Yan. So, ito naman popcorn ng atupagin ko habang kumukulo siya dyan. Barbecue flavor. Yan. Yan. So, ganito ko pasayahin ng sarili ko nang hindi lumalabas, hindi gumagala. I just enjoy myself alone at home. Just like this. Kasama may malalasan, may mapapanood na maganda. 아저씨 도저다 죽었다고 해도 모를 사람 없어요. 모를 사람 많아요. Continue pa din ang pagpanood ng 그것보다 Korean 헬스장 주인공부에 이름이 없던데. 평소에 따로 zombie 운동 안 하세요? series 숨쉬기? sa Netflix. 가끔 필드 나가고. 헬스장 거기는 와이프가 다녔었는데. Dito ko na kinain. 광해병 헬스장에서 Wasak. 보신 거예요? Ang George 자꾸 Mills 쓸데없이 머리 body. 굴리지 말고 그럴 시간 있으면 본인 살인이나 뉘우치세요. 적어도 당신이 인간이면. 우상희 씨, 5층에 갈아입을 옷하고 잠자리 준비했으니까 같이 내려가시죠. 때릴까? 말까? 감사합니다. 친구 주무세요. 방종. Hello mga Baks, mga kosa. Yan. Kain muna tayo. Ah yes, ito yung dinner ko ngayon. Cereal, oats. Marami na ako nakain kanina. Kaya, ito na lang, cereal na lang muna. Diba? Sa araw, okay lang na medyo madami-dami yung
nalalafang. Pero pagdating sa gabi, yung saktuhan na lang, untian na lang natin. Kasi mahirap ang panunaw. Lalo sa gabi, syempre matutulog tayo, baka tayo'y atakihin. Yeah. You know? Ganon. Hap. Nilagyan ko pa ng honey. Yun ang mga box, mga kosa. Siguro para sa iba, nakakaawa, nakakalungkot yung pagiging mag-isa. Yun yung sa perspective ng mga taong, hindi sanay mag-isa, pero para sa akin, sa mga katulad ko, it's so convenient for me at komportable ako na nag-iisa ako. Siguro sa iba, sa paniniwala nila, sa pagkakaano nila, nakakulungkot, tag-isa ka, ganyan. Loner ka, ganyan. Kawawa ka, ang lungkot naman ng buhay mo, mag-isa ka lang. But for me, nakaka-addict ka mag-isa. Kasi, it's so peaceful. I feel so safe when I'm alone. I feel so happy and powerful, strong kapag ako lang mag-isa. Hindi sa pagiging mayabang na kaya ko lahat mag-isa. Kumbaga, napaka-peaceful. Kasi, unang-una sa lahat, nananahimik ka, walang bumabasag ng trip mo, na kung ano mga gustong ginagawa mo sa buhay mo, walang nangingialam sa'yo, alam mo yun, walang toxic sa paligid mo, sa ganyan. Kasi nga, mag-isa ka lang. Pero nakakabwisit minsan kapag may mga taong sumusulpot, yung nananahimik ka, nagsosolo ka na nga lang, tapos bubulabugin ka, ganun. The heck. Talaga. Yun ang ayoko sa lahat. Or minsan, yung nasanay ako mag-isa, tapos na-enjoy ko yung pagiging mag-isa ko for the long period of time on. Yun nga. Tapos may mga taong dadating sa'yo, o may taong dadating sa'yo, ganyan na pasasayahin ka. Yung, ipaparamdam sa'yo na kamahal-mahal ka, yung pala pahahalagaan ka, pero yun pala, sasaktan ka lang din, or kaya bibigyan ka ng dahilan para masaktan ka, para malungkot ka. Alam mo yun, ang hirap. Kaya mas gusto ko, ako lang talaga. Ayun. Naintindihan nyo ba ako? Ha? Well, kasi you know guys, kaya ginagawa ko to. Kasi ayoko yung nagkikimkim ako ng mga ko eh. Ang hirap kasi yung laging tahimik lang. Ang hirap magkimkim ng mga inside. Sasabog ako, hindi maganda yun sa mental health ko. O ng isang tao. Nino man. Hindi maganda yun. Mas maganda talaga yung nilalabas ng tao lahat ng kung ano man yung gusto niyang sabihin, lahat ng nararanasan niya, lahat ng mga saloobin niya, ganun. That's healthy for mental health. Ganun. Kasi tao tayo. Diba? Nahirapan, nasasaktan tayo, may damdamin tayo. So, valid yung nararamdaman natin kung ano man yun. Dahil tao tayo. Yun yun. Whether mayaman ka man na mahirap o may kaya, diba? Lahat tayo nagdadaan sa paghihirap. Hindi man financial,
problem is a problem, struggle is the struggle, hardship is hardship. Ganun talaga. Pero kanya-kanyang pag-handle lang yan. Basta, always know that God is always with us. Lalapit lang tayo lagi kay God para humingi ng tulong. Or kahit hindi man tayo nahihirapan sa buhay natin, basta huwag natin kakalimutan si God sa anumang oras ng buhay natin. Kaya malungkot o masaya, dapat hindi natin siya nakakalimutan. At magpasalamat tayo sa Kanya kapag pinagpapala niya tayo. Ganun yun. Hindi ko kailang lagi lang tayo may kailangan sa Kanya, tsaka tayo lalapit. Huwag ganun. Napaka-narcissist mo naman. Kung tandaan nyo guys, kung paano natin tratuhin ang ating kapwa-tao, ganun din natin tinatrato ang si Lord. Diba? Kung magaling tayo sa tao dahil may kailangan tayo, edi ganun din tayo sa Kanya. Kung dinidisrespect natin ang isang tao, edi ganun din tayo sa Kanya. Kay Lord, diba? Kaya, kung paano mo man tratuhin ang isang tao, good or bad, babalik yun sa'yo. Ibabalik yun ni Lord sa'yo. Diba? Gets nyo ako? Sana may natututunan kayo sa mga sinasabi ko. Kasi ako, sa mga nararanasan ko sa buhay ko, in-share ko eh. I know hindi ako nag-iisa. Marami akong makatulad na mga nakakaranas sa mga ganitong bagay sa buhay. Diba? Gets nyo ako? Apira.